Ang sa kanila kasi tinapay na buo, ipapamahagi. Oh, pastora, iabot nyo na po sa kabila. Buo yun, kanya-kanyang piraso. Yung iba, pambihira, hindi pansangkasena, panghapunan ng kain. Kung kumukuha, ganito. Alam mo? Kaya yung pagdating sa, ito pa ang problema sa Korinto, yung mayayaman ang nasa unahan, ang mga mahirap nasa hulihan. Kaya sabi ni Pablo doon sa unang Korinto, sabi niya, yung mahihirap, gutom pa rin hanggang ngayon. Bakit? Kasi sila, lalo magbabarkadahan. Dami mo, ikukuha kita, sige, ikaw pa. Mapahamak na iba yung kaibigan, kailangan Naku, hindi ganun ang lumalakad sa pag-ibig. Kung kaibigan mo siya, maiintindihan mo ko siya na lang kakain. Ano? Amen? Yun ang totoong lumalakad sa pag-ibig. Sige, unahin mo na sila. Kaya itong mga youth leaders ng youth sa puno-puno ng pag-ibig ba? Lagi mamaya muna tayo. Kami yung nag-ambagan doon. Pera namin yung karamihang kinakain ng iba. Ang dami. Konti na lang. Ay, si ang lakas kumain. Dalawa pa kayo. Pero okay lang. Kaya saludo ko sa mga youth leaders ng buong Mountain High. Lalo na dun sa advice. Diba? Ganun mga kapatid, lumalakad sa pag-ibig. Hindi dapat mag-i-issue ang pagkain sa atin. Dahil hindi yan ang tungkol sa kaharian ng Diyos. Hindi yan tungkol sa pagkain at pag-inom. Amen? Wag muna. Isipin muna ang iba bago mo isipin ang iyong sarili. Kilala ka ng Panginoon. Hindi ang pagkain mo ang maglalayo sa iyo sa Kanya. Subalit, inaasahan ng Panginoon sa Kanyang mga anak na may kalakasan sa pananampalataya na ang pagkain mo ay magiging pagpapala at hindi katitisuran ng iba. Amen? Kilala ka ng Diyos. Kilala ka niya. Alam niya kung ano yung sinasabi ng ating mga budhi, ng ating mga pananampalataya. Subalit, inaasahan ng Panginoon na yung pagkain mo magiging pagpapala para sa iyo. Lumalakad sa pag-ibig. Unang Korinto 10:27 to 29. Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, ito na, at ibig ninyong pumaroon, ang anumang ihain sa inyo ay kainin ninyo. Okay? At huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahilan sa budhi. Ayan na naman, budhi na naman. Huwag ka na kasi magtanong. Datapwat, kung sa inyo'y may magsabi, ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin. Dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi. Budhi, sinasabi ko, hindi ang iyong budhi, kundi ang sa iba. Sapagkat hahatulan ang kalayaan ng budhi. Bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? Sabi niya, ito na. Noong unang panahon kasi, yung mga piyesta, noong unang panahon, talaga pong yung sa panahon nila, dinadala to talaga sa templo nila. Inihahandog ang bawat pagkain sa mga Diyos-Diyosan. At saka inuuwi. Ginagawa pa ba dito siya? May gumagawa pa ba nun dito? Sa atin? Yun kasi yung unang panahon. Yun. Sabi niya, kung inanyayahan ka ng hindi mananampalataya, punta nga. Lahat na ihain sa'yo ay kainin mo. Huwag ka na daw magtanong. At pag directly sinabi nung hindi mananampalataya, yan ay hinandog sa kay Baal. Diba? Huwag ka na daw kumain. Hindi alang-alang sa budhi mo, alang-alang sa iba. Bakit? Kilala ka na nga ng Diyos. Alam niya na yung budhi mo. Pero ang mahalaga sa Kanya, yung budhi ng iba. Huwag ka na kumain. Hindi niya alang-alang sa'yo, alang-alang sa iba. Sa panahon ngayon, pag kayo ay napadako sa piyestahan, meron bang hindi mananampalatayang natitisod sa'yo? O ang natitisod ka pa mananampalataya? Pero mga kapatid, hindi mananampalataya at mananampalataya, tayo'y katiwala ng Diyos.
Kung hindi sila magiging payapa doon, huwag mo nang gawin. Hindi ka mamamatay pag hindi ka na miesta. Amen. Yung pakakainin mo sa piyesta ay hindi nyo kayang kainin sa bahay. Ba? Para maging kapayapaan sa ating lahat. Para maging payapa sila. Huwag kayong matakot magsakripisyo para maging payapa ang iba. At kahit ikaw ay hindi, nalulugod ang Panginoon kung gumagawa ka ng hakbang sa kapayapaan ng lahat. Amen? Sa ating pagkain, maging kaluguran tayo. Pangatlo, kung lahat man ng bagay sa atin ay nilinis ng kamatayan ni Jesus, lahat ng bagay ay matuwid. Ito na, subalit hindi lahat ay nakakapagpatibay. Dito tayo magwawakas. Unang Korinto 10, 23 to 26. Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi lahat ng mga bagay ay nararapat. Okay? Lahat ng mga bagay ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ng mga bagay ay makakapagpatibay. Diyan muna tayo. O sige, lahat na nga nilinis ng Panginoon, lahat na nga na nilikha niya ay hindi karapat dapat itakwid. Pero, hindi lahat ng yan ay nakakapagpatibay. Kung nakakapagpayuti ay yan, matitibay ka ba? Makakapaglingkod ka ba? Makakatugtog ka ba ng lagi ka ba makakatugtog pag sumasakit-sakit yung ganito mo? Pag may fellowship at lagi ka sakitin, mas titibay ka ba? Mga kapatid, magkakaintindihan po tayo. Lahat ng bagay matuwid o walang pagkain maglalayo sa iyo sa Diyos, pero hindi lahat makakapagpatibay. Amen? You are the master of your food. Sabi mo sa katabi mo, you are the master of your food. Don't let your food master over you. Ikaw ang master ng pagkain. Sa pagkain mo, enjoy it. Be thankful. Ipagpasalamat mo sa Panginoon. Subalit, lagi mong tatandaan, hindi lahat yan kapaki-pakinabang. Basta ituloy natin ang basa. Huwag hanapin ni numan ang kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Lahat ng ipinagbibili sa pamilya ay kaanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anuman dahil sa budhi, sapagkat ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ay naririto. Unang Korinto 10:30 to 31. Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako iaalipustahin ng dahil sa aking ipagpapasalamat? Ito, pwede mo ito maging katwiran. Bakit mo ko pakikialaman? Tinatanggap ko naman ito na nagpapasalamat ako. Diba? Yun nga yung mahihina sa pananampalataya na uunawain natin. Kaya kung ganyan ka, pati pagkain ko pinakikialaman, bakit ba? Nag-e-enjoy ako dito. Hindi yan ang katwiran natin. Kaya nga, ito yung verse 30, kaya kung kayo'y nagsisikain man o nagsisiinom man o anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Anong pagkain at pag-inom na ikaluluwalhati ng Panginoon, hindi yung hinahanap mo yung sarili mong pleasure. Ang after ka sa sasabihin ng mga taong nasa paligid mo, doon nalulugod ang ating Panginoon. Amen. Roma 14:7. Sapagkat ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili, at ang sino man ay hindi namamatay sa kanyang sarili. Walang sino man ang nabubuhay. Mga Katoliko, mas alam yun. Dapat mas applicable sa atin yun, mga kapatid. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili natin. Nabubuhay tayo para sa iba. Lastly, ito yung aking mensahe po nung Miyerkules. Mas masarap pakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga nagkakaisa at hindi nagtatalo-talo. Mas masarap pakinggan ng Diyos ang panalangin ng mga kapatid na nagkakaisa at hindi nagtatalo-talo. Mateo 18:15 to 20. At
kung magkasala laban sa iyong kapatid mo, pumaroon ka at ipakilala mo sa kanya ang kanyang kasalanan, na ikaw at siyang mag-isa. Kung ikaw ay pakinggan niya, ay nagwagi ka sa iyong kapatid. Dapat kung hindi ka niya pakinggan, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang sa bibig ng dalawang saksi o tatlo ay magpatibay ang bawat salita. At kung ayaw niyang pakinggan sila, ay sabihin mo sa iglesia. At kung ayaw rin niyang pakinggan ng iglesia, ay ipalagay mo siyang katulad ng hintil at maniningil ng buwi. Sabi niya, kung meron kang katalo, hindi ka kasundo, puntahan mo, makipagkasundo ka. Pag naging okay, nagtagumpay ka na sa kapatid mo. Eh kung hindi pa siya naging okay, magsama ka ng dalawa o tatlo. Kausapin nyo. Hindi pa rin siya nakinig, sabihin mo na sa iglesia. Mamagitan ng iglesia. At pag kahit iglesia na hindi po iglesia ng Kristo, tayo yun. At pag hindi pa rin nakipagkasundo yun, kahit iglesia na namagitan, sabi niya, ituring mo na siyang hentil at maniningil ng buwis. Anong ibig sabihin nun? Ibigin mo ang kaaway mo. Dito sa talatang ito, ang gusto na sabihin ng Panginoon sa kwento niya, huwag mo susukuan yung kaaway mo. Ang hirap kaya mabuhay na may kaaway. At pag may kaaway ka, ikaw na mismo yung makikipagbati. Tandaan niyo ito mga kapatid, hindi lahat na nagsosorry ay may kasalanan. Amen. Amen. Kaya ka nakikipagkasundo dahil gusto mo ng kapayapaan. Amen. Mga kapatid, at mas mataas ang respeto sa mga taong umaamin ng pagkakamali kaysa sa mga taong maparay. Mas ire-respeto ka ng mga tao. Amen? Ito yung kadugtong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Muling sinasabi ko sa inyo na kung pagkasunduan ng dalawa sa inyo sa lupa ang nauukol sa anumang bagay sa kanila hihingin, ay gagawin sa kanila ng aking Ama na nasa langit. Bago niya sabihin yung kung ano man ang talian sa lupa ay tatalian sa langit. Meron man dalawa o tatlo na nagkasundo ay pagkakasundo sa langit. Bago niya sabihin yun, sabi niya muna, makipagkasundo muna kayo sa mga kaaway. Bakit? Mas masarap pakinggan ang panalangin kung pare-pareho tayo nagkakaisa. Mga kapatid, halimbawa tayo nagkasundo. O mga kapatid, ganito ang ating napagkasunduan, majority. Yun ang nangyari. Kasi ko, ayoko talaga naman. Ikaw talaga yung nandun sa opposition. Mga kapatid, kung nagkasundo na, makipagkaisa na tayo. Hindi yung kayo lang ang may gusto niyan eh. Hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Kung mas maraming may gusto nun, ibig sabihin mas maganda yung naisip nila. Eh kung nag-iisa ka lang na may hindi gusto, ang gawin mo, makipagkaisa ka na, submit. Okay, hindi nangyari gusto ko, pero hindi man nangyari gusto ko, makikipagkaisa pa rin. At kung tayo man ay may kanya-kanya sa pamilya natin, ituturo natin sa pamilya natin, ano yung maliliit na grupong kinabibilangan nyo, ang ituturo natin sa kanila, makikipagkaisa tayo sa gawain ng Panginoon. Kabataan, kababaihan, kalalakihan, huwag tayong gagawa ng grupo na parang lalayo tayo dyan. Hindi, sila lang yan, gusto lang nila yan. Hindi tayo gagawa. Mas gusto daw ng Panginoong pakinggan yung prayer ng nagkakaisa. Tingnan nyo, sabi doon, pag daw nagkakaisa, anuman daw ang talian sa lupa, abay tatalian sa langit. Eh kung isa nagpe-pray, Panginoon, abay ayoko nun, wag niyo pong gagawin. Huwag niyo pahintulutan, Panginoon, yung mga pinagpe-pray talaga. Paano ba yan? Amen? Mga kapatid, tingin po kayo sa akin. Bago tayo maghiwa-hiwalay, maging allergic kayo sa pagkakabaha-bahagi. Maging allergic. Eh ano kung hindi gusto ko yung nangyari? Makikipagkaisa. Mga kapatid, hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Nabubuhay tayo para sa iba. At doon tayo tinawag ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, John chapter 17, malalaman nila na kayo'y galing sa akin pag kayo'y nagmamahalan. Amen? Hindi malalaman nila dahil sa pagkain.
nalalaman nila na tayo galing sa Panginoon dahil tayo ay nagkakaisa. Saan na tayo mapapunta? Merong parang nagkaroon na ako ng conviction at andun ang banal na spirito na sa akin ng usap. Sabi ko sa kanila, okay, pwede ba last na natin pag-uusap to tungkol dyan? Titigilan na natin. Tapos nagtawa na kami. Hindi rin nakakatulong. Akala natin lumaya na tayo pero kung pinagkwentuhan natin, parang bumalik lahat. Tama na, di natin pag-uusapan. Nagkasundo kami doon. At kahit pag kami nagte-text at nagchat-chat, hindi na namin pinag-uusapan. Tama na. Mga kapatid, may mga bagay na hindi na dapat paulit-ulit na pinagsasasabi. At dapat tinutuldukan mo. Saan tayo dapat lumago? Sa salita. Kung yung kabutihan ng Diyos ang pag-uusapan natin, walang tigil, walang humpay. Pero kung pag-uusapan natin, kabutihan ng iba, naku, konti lang masasabi mo, mas marami ka masasabing kamalian niya. Kakain ka man, iinom ka man, lahat ng gawin mo sa ikanluluwalhati ng Diyos. Ang sarap manalangin. Alam niyo kung sino yung mga talagang laging tinutugon ng Panginoon, yung punong-puno ng pag-ibig. Why? Bakit mas masarap pakinggan ng Panginoon ang panalangin ng mga nagkakaisa? Tingnan niyo, mga nanay, pag pinagpepere niyo yung mga anak niyo, di ba sincere yung Panginoon? Ingatan niyo po siya. Huwag niyo po siyang hayaang mapahamak. Mga nanay, ganun po ba kayo mag-pray sa mga anak niyo? Very sincere. Bakit sincere ang prayer niyo? Mahal niyo eh. Ako, mga mga magulang na lang. O nga ba? Kasi karaniwan mga tatay, pinagpe-pray din na. Oo. Diba? Bakit yung mga nanay, yung mga magulang, pag pinag-pray yung anak nila, bakit? Mahal eh. Pag may pagkakaisa, pag tayo mga kapatid, nagpe-pray sama-sama, at meron tayong pag-ibig, mas concerned at mas selfless ang panalangin. Dahil may pagkakaisa. Pero pag may sama na Lord, sige Panginoon, sige kung kalooban niyo po, ipagpalangin ninyo. Kung gusto niyo, pagpampo pa. Bakit? May sama na Lord. Pero pag punong-puno ka ng pag-ibig, patotoo nila Brother Manny, matutulog na lang, biglang gigisingin pa ng banal na spirito, dire-diretso yung mga pangalan na ipinapanalangin, hindi man lang niya alam. Bunga ng pag-ibig, hindi matutulog, magpe-pray muna. Kasi ilang beses na yun, Brother Manny, pagpunta nila dito, isang pag mag-ano, ay yung pinag-pray namin nung Thanksgiving na pala. Mga kapatid, mas natutuwa ang Panginoon tayo ay nagkakaisa.